Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte at Gloria Arroyo, bistado. At BP Sara, feeling ekonomista. Sablay ang lohika. Grabe mga kaibigan, sagad talaga sa kabalbalan itong pinapakalat ng mga makadilis na kesyo may kanser ang Pangulo. Malapit na daw itong matigok. Abay hindi na naman umubra itong pinapakalat ng mga bobong DDS. Ngayon mga kaibigan, may bago na naman silang script itong kultong Duterte. Malapit na daw si Sara sa Malacanang. Kung papansinin daw, abay acting president na ang galawan. Kaya pala, feeling ekonomista at bida-bida itong si Sara. Pakitang gilas mga kaibigan, madali daw solusyonan ang issue sa langis. Kapal na muka, impeachment nga mga kaibigan, takot humarap eh. Sa sobrang takot, abay booking ang plano. Oo, ni Gloria at ni Sara na ikudita ang kamera. Kaya naman, durog sa kahiyan nitong grupong Duterte. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, matapos hindi kasing pagbigyan ng Supreme Court itong kahilingan ni BP Sara na ipatigil ang impeachment. Abay heto mga kaibigan, nabuking. Oo, ang plano nila ni Sara at Gloria. Pakinggan po natin to. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. Aba? 2022 naman, nang manalo ang UNITEAM, ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Risa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinat na nito. Ay nako mga kaibigan, no, gagawin lahat. Ay nako talaga, oo. Kahit pa magkaroon mga kaibigan ng kudeta dyan sa Kamara, malabong mapalitan ng liderato. Tapos ang papalit si Gloria, nako, malabo yan. Alam naman natin mga kaibigan, kung walang basbas ang Pangulo, no, kung sino ang magiging speaker dyan, hindi yan uusad. Isa lang naman mga kaibigan itong napatunayan natin ngayon. Lahat ay gagawin ng grupong Duterte para lang maisalba ang impeachment ni BP Sara. Yun lang yun mga kaibigan. Diba? Kasi pag na-impeach siya, paano na? Yung kanyang ultimate dream. Yung kanyang ultimate dream na maging Pangulo. Kaya nga ngayon mga kaibigan, kung ano-anong pinapakalat ng mga alipores niya no? Kaya nga feeling ekonomista din itong si Sara. Oo, may alam daw siyang sagot para bumaba ang presyo ng langis. Sabay tanong anong ginagawa daw ng Pangulo. Pakinggan po natin to. Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya? Madami. Para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Maraming ginagawa ang Pangulo, di tulad mo, BP Sara, puro kuda. Oo, para kang laging nangangampanya, sa totoo lang. Alam naman ng lahat sa usapin ng global crisis, lalo na dito sa krisis ng langis, maraming ginagawa ang gobyerno natin. O, di ba? Una na dyan, yung ginagawa ngayon ng Pangulo, financial subsidies, mga ayuda, di ba mga kaibigan, sa transportasyon at sa agrikultura. Tapos yung ginawa nilang price intervention mga kaibigan, nakipagkasundo ang Pangulo sa mga dambuhalang oil company na wag biglain ang taas presyo. At marami pa pong ginagawa ang ating Pangulo, nasa balita naman yan O di ba? At isa mga kaibigan, sa pinakagusto ko na ginawa ng ating gobyerno ngayon, lalo na ang Pangulo, yung aktibong naghahanap ng ibang supplier ng langis sa labas ng Middle East.
Yun po yung magandang ginagawa nila ngayon. Bakit ho? Malalaman natin mamaya ha. Ngayon mga kaibigan, ito namang si Sara Duterte. Kung siya ang Pangulo, heto daw ang kanyang gagawin para bumaba ang presyo ng langis. Kaya ka tinatawag na walang logic eh. Pakinggan po natin to. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Di ba mga kaibigan, kahit na hirap intindihin, wala pa ring logic yung pinagsasabi ng ating Vice Presidente, di ba? Sablay talaga yung logic mga kaibigan, walang lohika. Imposibleng bababa ang presyo ng langis kahit saan ka dumaan o kahit saan makakuha ng supply mga kaibigan. Kahit makahanap pa tayo ng langis mula sa Russia, Africa o South America, Latin America na hindi dadaan sa Middle East mga kaibigan, ganun pa rin ang presyo ng langis globally mga kaibigan. Bakit? Kasi nga kahit saan galing ang langis, sumusunod ang presyo niyan sa world market price. Yun po yun. Feeling ekonomista kasi, no? Sa kahit anong market, lalo na sa langis, ang presyo po ay dinidikta ng law of supply and demand. Ika nga ni Professor Shelo Magno. Lehitimong ekonomista, hindi tulad ni Sara Duterte. Kaya nga mga kaibigan kaya nga sabi ko kanina, bumibilib ako dito sa galaw ni Pangulong Marcos na naghahanap ng ibang supply ng langis. Hindi para maghanap ng mababang presyo, kundi precaution. Kung tuloy-tuloy kasi mga kaibigan, yung kaguluhan dyan sa Middle East, meron pa din tayong ibang mapagkukunan ng langis. Wala pong pangako ang Pangulo na kayang pababain ng langis. Lalo na sa sitwasyon ngayon, wala po. Ang gusto niya lang, in case lang na magkagulo pa, tuloy-tuloy ang kaguluhan dyan sa Middle East, meron tayong alternative option na pagkukunan ng langis. Yun po yun. Pero si Sara mga kaibigan, kaya niya daw pababain. Trapo talaga mga kaibigan. Feeling ekonomista, feeling nangangampanya. Ay nako talaga, So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. Di ba mga kaibigan, eto na ba yung ipinagmamalaki ng mga DDS na maging presidente? Nakakahiya. Ewan ko sa'yo. Bibi Sara, ang laki naman ng budget nyo. Tapos ganyan lang yung sasabihin mo. Sana bago ka kumuda, mag-research ka muna. No? Kaya nga mga kaibigan hindi rin napigilan ni Attorney Bueno na i-real talk itong si Sara Duterte. Pakinggan po natin to. So, sa ganang akin, dapat pinag-aralan muna ng Vice Presidente bago siya nagbitaw ng ganitong rekomendasyon o solusyon sa ating problema tungkol sa kakulangan ng langis at dito sa mga sources na pwedeng pagkuhanan ng ating langis. Alam niyo po, hindi akma ang ating mga refineries dito sa bansa natin. Ang mga oil refinery natin sa Pilipinas ay nakadesign po yan para sa partikular na uri ng langis na galing mismo sa Middle East. Totoo. So, kasi dumadaan sa proseso yan sa refinery. So, hindi basta-basta kukuha ka na langis sa ibang bansa kung iba namang uri or kalidad ng mga krudo at langis na makukuha mo sa ibang bansa. Ngayon, kung kukuha tayo ng langis sa ibang bansa, gaya ng Latin America, yan may mga nagpo-produce ng oil dyan, kailangan nating ipagawa o baguhin ang ating mga makina at pasilidad. Napakamahal po nito at hindi agad-agad magagawa sa maiksing panahon. So, yan ang unang-unang problema kasi yung crudo at langis na ini-import natin sa Middle East, hindi magmamatch yung ating facility kung sa Latin America tayo kukuha. Pangalawa, napakamahal ang gastos sa pagbiyahe. Ang pagkuha po ng langis mula sa malalayong bansa gaya ng Amerika or Latin America ay nangangahulugan ng mas mahabang biyahe ng mga barko. Siyempre, yung tagal ng biyahe niyan, may mga overhead expenses involved yan. Hindi libre yan. Nadadalhin dito basta-basta sa Pilipinas. May gastos na involved yan. Negosyo yan, may shipping cost. So, para sa akin, yung sinabi ng Vice Presidente kanina ay hindi po solusyon, kundi posibleng maging karagdagang problema ng ating bansa. So, sana pinag-aaralan ng gusto bago magsalita ng gano'n. Pahiya ka dapat sa laki ng opisina, sa dami ng tauhan mo, dapat pinare-research mo yan.
So dahil sa mga technical na hadlang at mahal na gastos sa transportasyon, ang paglipat ng source ay hindi solusyon. Maaari pa nga itong maging cost o sanhi ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa halip na bumaba, definitely tataas pa ang presyo. Bakit? Gumastos ka sa bagong facilities. Magdadagdag ka ng gastos pagdating sa shipping cost. Napakalayo ng other sources kasi Middle East medyo malapit-lapit kung ikukumpara sa ibang sources ng langis. O, di ba mga kaibigan, totoo naman yung sinasabi dito ni Attorney Bueno, real talk lang talaga. O, dagdag lang sa problema itong solusyon na sinasabi ni Sara Duterte. Di ba? Kaya nga yung sinasabi natin kanina mga kaibigan, buti pa talaga ang Pangulong Marcos. Walang pangako na kayang pababain yung presyo ng langis. Kundi naghahanap ng solusyon kung sakali lang na magpatuloy yung sigalot dyan sa Middle East. Meron tayong alternative option, di ba? Yun yung maganda dito mga kaibigan. Hindi tulad ng sinasabi nga natin, feeling ekonomista. O, di ba? Tapos booking na booking naman yung kanilang galawan ng kanyang ina-inahan, na si Gloria, na booking na gustong magkudeta, natakot sa impeachment mga kaibigan. 'Di ba? Takot na nga sa impeachment, sablay pa sa pagiging ekonomista. Paano ba 'yan? Yung magiging presidente daw natin ganito. Ay nako talaga, nakakahiya. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.